Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isang lugar sa mundo na kung saan ay dinarayo ng mga bilyonaryo. Oo mga kaibigan, ito ang lugar na kung saan napakamahal ang pumunta dito at ang cost of living ay talaga namang mahal din. At bihira lang ang nakaka-afford ng mga tao na lumalagi sa lugar na ito at karamihan ay mga bilyonaryo. Ngunit kamakailan lamang ay nakaranas ang lugar na ito ng matinding delubyo na kumitil ng mahigit 1,000 na katao. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Naganap ang malakas na lindol sa Morocco noong Biyernes ng gabi na pumatay ng higit 1,000 na katao at nagdulot ng pinsala sa mga gusali mula sa mga nayon sa Altas Mountains patungo sa makasaysayang lungsod ng Marrakech. Hindi patiyak ang buong bilang ng mga nasawi habang naghihirap ang mga rescuer na makapasok sa mga kalsadang puno ng mga bato patungo sa mga liblib na mountain village na labis na naapektuhan. Ang mga tao ay ginising ng lindol na may lakas na 6.8 magnitude at nagtakbuhan sa mga kalsada nang may takot at hindi sila makapaniwala. Isang lalaki na bumbisita sa isang malapit na apartment ay nagsabing biglang nag-ulan ng mga pinggan at dekorasyon sa pader at nadapa ang mga tao mula sa mga upuan. Dinidescribe ng isang babae na tumakas mula sa kanyang bahay dahil ito ay sobrang nag-vibrate. Sinabi ng isang lalaki naman na may hawak na bata na siya ay nagising sa kama dahil sa pagyanig. Pinakita sa state television ang mga tao na nagkukumpulan sa mga kalsada ng Marrakech. Nakakatakot na bumalik sa mga gusali na maaring hindi paligtas. Marami sa kanila ang nagbalot sa mga kumot habang nagtangkang matulog sa labas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa Morocco sa loob ng 120 years at ito ay nagpabagsak ng mga gusali at pader sa mga sinaunang lungsod na iyari sa bato at kahoy na hindi disenyo para sa mga lindol. Ayon kay Bill McGuire, isang professor emeritus ng Geophysical at Climate Hazard sa University College London, ang problema ay kung saan bihira ang mga destructive na lindol. Hindi sapat ang kalakasan ng konstruksyon ng mga gusali para sa matinding pagyanig ng lupa. Kahit marami ang kumuho at nagresulta ito sa mataas na bilang ng mga nasawi, inaasahan niyang tataas pa ang bilang ng mga nasawi kapag nalamang ang buong saklaw ng pinsala, tulad ng karaniwan sa mga malalaking lindol. May mga aftershock na maaring magdulot ng karagdagang pinsala at makahadlang sa search and rescue operations. Sa kabila ng mga alok ng tulong mula sa buong mundo, hindi pa opisyal na humiling ang gobyerno ng Morocco ng tulong mula sa ibang bansa. Ayon sa US Geological Survey, may preliminaryong lakas na 6.8 magnitude ang lindol noong 11:11 PM GMT at tumagal ito ng ilang segundo. Sinundan ito ng magnitude 4.9 na aftershock 19 na minuto matapos. Nangyari ito malapit sa bayan ng Ijil sa Owl House Province, mga 17 kilometers timog ng Marrakech. Kinilala ang Owl House sa kanyang magagandang nayon at mga lambak na matatagpuan sa mataas na atlas at mga nayong nakatayo sa mga burol. Ayon sa Moroccan Seismic Agency, ang lindol ay nangyari sa 11 kilometers sa ilalim ng lupa. Mas maraming balita ang nag-uudyok ng malubhang pinsala sa Marrakech Staffi region kung saan nakatira ang mahigit 4.5 milyon na katao. Ang mga lindol ay bihira sa North Africa. Bunga ng naganap na lindol, binuksan ng Algeria ang kanilang espasyo sa ere para sa mga humanitarian at medical flights patungo sa Morocco. Nagsalita rin si Pope Francis upang magpadala ng kanyang suporta para sa mga biktima ng lindol. Marami ring mga bansa ang nag-aalok na magpadala ng tulong at search and rescue teams para sa Morocco. Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy pang tumataas habang hinahanap ang mga survivors. Marami sa mga Moroccans ang nagdaos ng gabi sa kalsada dahil sa takot sa mga aftershocks. Oo mga kaibigan, hindi inaasahan ng Moroccan community na sila ay malilindulan sapagkat sa loob ng 120 years wala pang naranasan na lindol ang lugar na ito. Kaya na-preserve ang mga ancient na mga houses na ito ay dinadayo ng mga mayayaman na mga individual. Ngunit ngayon mga kaibigan, ito ay wala ng kabuluhan at napakaraming buhay ang nasawi dahil hindi sila naging handa. Job 8 verse 9,
Buhay natin maikli lang. Ang kaalaman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Mga kaibigan, napakaikli ng ating buhay, hindi ba? Hindi natin inaakala na ang 1,000 taong ito ay bigla na lamang mawawala sa isang iglap lamang. Ganito katindi mga kaibigan ang buhay sa mundong ibabaw. Walang kasiguraduhan. Kaya naman nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magpasakop sa Kanya. Nais niya kasi at hinihiling niya na malaman mo ang katotohanan patungo sa kaligtasan, na ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Ngunit ang buhay kasama ang ating Panginoong Hesus ay mananatili magpakailanman, dahil bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan, kasama ng ating mga kaibigan na nananampalataya rin sa Kanya. Nawa, mula ngayon ay tayo magseryoso sa ating pananampalataya at hilingin sa ating Panginoong Diyos na iligtas tayo kasama ang ating sambahayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos. Tunay nga po Panginoon na ang aming mundo ay sobrang napakadelikado. Hinihiling po namin Panginoon na tulungan kaming maihanda ang aming sarili sa mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap. At laging isaalang-alang sa aming isipan na ang aming buhay sa mundo ay maikli lamang. Kaya naman wala kaming ibang gagawin kundi magpasakop sa aming Panginoong Hesus at panghawakan ang pangako niya na kami Panginoon ay magmamana ng langit na bayan at buhay na walang hanggan kasama ng aming minamahal na Panginoong Hesukristo. Salamat po Panginoon sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin. Salamat Panginoon dahil iniibig niyo po kami at nais po namin ibigin kayo sa pamagitan ng pagsunod sa inyo pong mga kagustuhan. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.